harap at syempre na trauma sila sa kanilang ama, di ba? Na kinidnap daw ng ating pamahalaan. Maraming mga pwedeng irason. Ano po? But anyway, mahalaga po yung opinion ng ating mga kababayan. Kasama ho natin ngayon, alam ko abala ito pero napagbigyan po tayo, former COMELEC Commissioner, Attorney Rowena Guanzon. Attorney, live kayo sa RMNDZ XL Manila, si Radyo Man Lourdes. Good afternoon. Magandang hapon po, Lourdes. Magandang hapon po sa mga nakikinig. Kumusta? Attorney Guanzon po. Salamat po, ma'am. Kumusta po kayo, Attorney Guanzon? Ay, nakapahinga na po. Hindi naman ako na ospital. Pero naging controversial po kayo. Paglilinaw lamang po, Attorney, sandali. Yung inyo bang nakabanggaan sa isang mall, foreigner na dito na naninirahan or bisita lang? Chinese looking siya, pero nung nandun na kami sa police station, kinausap ako ng wife niya. Filipino daw siya ang nationality niya. Oh. So he really looks Chinese, and even his English, Chinese talaga ang accent niya. Okay. So, sabi ng asawa niya, Filipino siya. Okay, so na-file na po ninyo ang kaso. Ma'am, nakipag-ayos po ba siya? Nag-try siyang ayusin po kayo? Yung mismong lalaki? Ay, hindi po. Naku, kaya nga po ako nagalit. Kasi doon mismo sa on-site, ang nangyari po talaga, ma'am. Alam niyo naman ako, gagala-gala ako ng mall mag-isa. Wala po ako mga bodyguard, sekretarya. Hindi po ako ganyan. I like to have freedom. So, yung Rockwell, lagi naman po ako dyan. Abay, nanonood pa nga ako ng sine, ako lang isa. I'm very happy there. I feel safe. No? Yun nga, na kumain ako ng spicy noodles. Tapos, naghanap ako ng water. Nakita ko yung friend ko, sabi ko, dyan lang ako sa next stall, may mga tubig siguro dyan. So, pumunta ako, dahil pumipila sila. Yung vendors, ina-attend sila. So, ako naman, I just waited. Mga 1 meter siguro ako, mga 3 feet. I waited. And then, kumatilalamunan ko, naubo ako. Pero hindi ko po sila inubuhan. Grabe naman. At grabe naman na hindi ko alam na hindi ako dapat umubo sa harap ng tao. So, nung umubo po ako, I turned away from them. Yung isang nag-video na eyewitness siya, tama yung sinabi niya Yan, nakita ko na nung umubo si attorney, she raised her elbow kasi may mga dala siya. Nakita ko pa nga may dala siya May dala po ako take home. Galing dun sa food court. So, I raised my elbow and I coughed. Diba? Yun ang protocol. Pero may dala nga ako, kaya hirap ako. So, I turned my back from them na. Diba? Kasi sabi ko, ay, tagal. Pabalik na lang ako dun sa friend ko. Kasi yung friend ko naman only about a meter away. Kinalabit ako. And tama yung video din ng tao na sabi niya eyewitness siya. Kasi kinalabit ako. Sinabi niya, nakita ko kinalabit siya In other words, I had no idea na maggaganon siya. I was totally caught off guard. So nung tumingon ako sa kanya, sabi niya, you're coughing, you have to leave. What? Yun ang pinaka-exact na words, mama. You're coughing, you have to, okay. You have to leave. Yeah, you leave. Sabi ko sa kanya, what? You have no right to tell me to leave. Siyempre nakikinig na doon yung mga, alam mo dyan sa Rockwell, yung mga retired na kami. Opo. Inom dyan ng kape dyan sa Dunkin. Magkakilala lang naman kami sa mukha. You know, of course, probably they know me by name. But this is a very courteous, friendly mall. Kasi nga mga retired na, di ba? Okay. Ma'am, attorney. Ang daming tao doon. Pero sinabi ko sa kanya, what? No, I tell you, if you are sick, sabi ko, you should leave. You should not be in the mall. You should stay home. Why are you here? If you are sick, you're afraid to be. No, you're contagious. You leave. Contagious ako? Oh my God. Talaga ako umakyat na yung dugo sa ulo ko talagang. Pero attorney, tama ho ba yung term na binanggit nyo na kung hindi ka naman naka-Gucci at Rolex, wala kang karapatang ganyanin ako, something like that? Alam niya naman ako, maloko ako, di ba? It was just a joke. Ang sabi niyo sa akin, don't you have money to buy mask?
Ay, bongga. Doon na talaga ako na, alam mo, galit na talaga ako doon kasi kaya pinakuha ko na siya sa security talaga. Kasi hindi siya back out. Sinabi ko siya, you leave. Sinabi ko pa nga, ladies and gentlemen, this man, sabi ko, wants me to leave the mall because I coughed. Is he correct? Sumagot pa nga doon ng mga tao, no. Yung mga pumalakpak pa nga. That's why nagalit ako. Sabi ko, bata pobre ka. Na-shock ako. Sabi ko, bata pobre ka. Hindi ka nga naka-Rolex, hindi ka nga naka-Gucci. Bata pobre ka. Ako pa talaga pinili mo. That's correct. That's in the ano. Opo. Because usually, ang mga taong mata pobre, yun yung mga alta di ba? Opo. Kaya I realized na in-check siya talaga. Kasi ang Pilipino, hindi naman naggaganon. And definitely kilala ka. Ang Pilipino, let me finish. Opo. Ang Pilipino, pag may naubong matanda, sasabihin pa, ay ma'am, kailangan nyo ba ng tubig? Mauna na kayo sa pila. Di ba? Tama. Saka, hindi ka pwede. We have custom. That's contrary to customs under the civil code. That is contrary to custom. That is an actionable act. Diba? Attorney, pinalaki lang ni Llamas kasi nakisaw-saw na naman ng mga bayan. Siyempre, sikat ako. Ayaw nila sa akin kasi ayaw ko naman. Hindi ako boboto dyan kay Risa Ontiveros nila. Diba? Okay. So, kaya sinakyan nila. At ito na, pasasagutin po namin kayo, Attorney Guanzon, number 1. Pero sa totoo lang talaga, ma'am, I really wear a Rolex every day. Wow! I mean, for many years na. Kasi, siyempre, ma'am, di ba, hindi naman ako, kaya ko naman bumili niyan. Nagpa-practice pa lang ako. May Rolex na ako. Hindi pa ako sa gobyerno. May mga Rolex na ako. Okay? So, hindi naman, as in, nagpapayabang ako. Diba? Kasi, yung pagka-Harvard ko nga, hindi ko nga ginagamit yan unless I have to use it in self-defense. Opo. Hindi ako ganyan. Tapos they picture me na mayabang ako kasi ganyan-ganyan na. Kahit excuse me, naka-UP ako, no? Kakalat-kalat nga lang nila ako sa mall na wala akong kasama. Sila nga arte nila. Na senador lang kayo, dami nyo ng alalay. Attorney, sandali po ito po Sabi ho rito, ito na lang tayo sa mga matinding nabanggit niya. Scandalous conduct at language. Pwede kang kasuhan ng third party or ng Supreme Court. Yung may sabi? Llamas po. Hindi siya mag-file. Tell him to file it. What's stopping him from filing it? Ano scandalous conduct doon when I was provoked? The trouble with Llamas is he didn't even finish college. And he pretends to be like a lawyer, a political analyst. Fuck. He doesn't even have a PhD, a master's degree like Tihanki. He doesn't have a firm. Ano ba source of income ni Llamas? I want to see his ITR. Well, etong si Llamas, boyfriend lang yan ni Risa Ontiveros. Ano ba pinagmamalaki niya? Mahirap naman tong ginagawa nila sa akin na I don't do anything to them and then they attack me. Scandalous language. Diyos ko, mag-abogado muna siya bago niya ako ihabla, ha? Ito po. Sa kanya, you're way out of your league, man. Attorney, ikaw pa raw ang may ganang nag-file ng oral defamation at unjust vexation, ikaw itong may mga racist at mura ng mura at mata pobre. Alam mo, sabihin mo kay Llamas, mag-abogado na lang siya dun sa kay Chong. Kasi hindi pwedeng sa radyo kami makipagtalo na wala naman siya. Ikaw naman ang messenger. Alam ko, ayaw ko tong ginagawa mo. Okay, kasi you are baiting me. But since it's your job to cause controversy para mag-tune in sa radyo mo ang mga fans ko, sasagutin lang kita. Opo. Dapat hindi mo ito tinatanong sa akin. Dapat i-interview mo siya, i-on mo yung interview niya para marinig ko. O sige, i-on mo interview niya para marinig ko. Okay. Ito po ma'am ay ginawa po ng aming mga writer kanina at ito po ay galing din sa mga interviews niya sa ibang stasyon and kinuha lamang po namin yung inyong pong reaction. Total, tinanong po namin sa inyo kung ano po yung nangyari talaga. Sabihin ko kay Llamas, anong ginawa mo, crime mo na naman sa ganyan?
Hindi ko yan ginawa sa'yo, ha? Sinungaling ka na. Oo. Diba? Yes. Attorney Guanzon, ano po ang inyong mensahe? Dahil sa social media, yung netizens po, may mga binabanggit na hindi maganda sa inyo regarding po sa nangyari sa Rockwell. Para ho maliwanag, ano po ang inyong mensahe sa ating mga tagapakinig? Number 1, gumalang kayo sa matatanda. Mga bakla, gumalang kayo sa masyusyongga, di ba? Pilipino kayo. Abay, kung hindi kayo magalang, hindi kayo, ibang planeta siguro kayo, di ba? Kasi never nyo gagawin yan sa matanda, kukuyugin kayo, di ba? So, ang number 1, ganyan. Number 2, yung mga pa-trending dyan na kanya-kanyang gawa na sila ng video dyan kasi everybody wants to earn money from their whatever, YouTube site, tutu. Tapos itong Akbayan naman ngayon, sinakyan, tinroll ako ng tinroll, tsaka banat ng banat itong grupo ni Risa at ni Llamas. Excuse me, tingnan nyo nga itsura ni Risa. Mukha ba siyang pobre ngayon? Di ba mukhang mayaman na siya? Come on, she looks richer than me. She carries a handbag. I don't. But I have plenty. Di ba? Opo. Huwag nyo nga akong okrayin dahil matagal na ako mayaman. Hindi ko naman yan kinahihiya. Pero huwag nyo yan gamitin kontra sa akin na mismo yung idol nyo, ganyan. Nagpapamukhang mayaman. Di ba? Makita nyo ako, even when I was a public officer in Comelec, I wore a uniform. Ang aking laging suot ay yung mga coat ko na mga Mindanao weave. Na mukha talaga akong matandang dalaga. Kasi I follow the civil service rules to live simply and all that. Pero wag niyo akong mamata pobre at ihampas ko sa inyo yung masamang salita na ayaw marinig. Opo. Ngayon, sino kayo kakampi? Doon sa incheck na yun o sa akin? Kasi kaya nyo ako ina-attack kasi Akbayan kayo. Saka, siyempre, Llamas, kaya naman nagsabi ng gano'n si Llamas dahil that is already premeditated. Opo, okay. Llamas didn't just say that out of the blue. It was premeditated. Oops, chance na. Banata natin si Guanzon. Itsura nyo, you cannot cancel culture me anymore because I'm way, way past that. I don't get bothered by all these negative comments because my people and my supporters are the ones fighting for me and I'm very, very grateful sa kanila. Marami pong taong naniniwala sa akin. It shows the number of followers ko at hindi po ako titigil na batikusin ang mga fake. Fake na fake. Si Risa Ontiveros is such a fake. Sue me. Sabihin mo kay Llamas, sabi niya, ikaw daw mag-file ng kaso sa kanya. Opo, sige po. Kasi nag-abogado ka naman Go ahead, make my day. Attorney Pero Rowena, mga Pilipino, wag po kayong ganyan. Saka yun pong nag-video kayo, i-upload nyo, alam nyo, akala nyo masaya. You're committing a crime. In Rockwell, that is not allowed because syempre yung mga customers dyan, they're also, people who want the privacy. Kaya hindi po talaga pwede dyan. Kahit sa ang mall, hindi kayo pwedeng mag-video ng ibang tao. Hindi ba? Bakit na sasabihin nyo, yung Rockwell, dahil high class, di ayaw mo pa-video. Anak ko, pwede ba? Don't play that masa card on me. Kasi taga-UP ako, no? Opo. Taga-UP ako, saka lumaki ako kahit na may kaya kami. Grew up with the children of the poor. I went to a public elementary school. Kilala niyo po ako. Kung may, kahit sino nga, siyempre, anong gusto niyo pala? Ako sabihin ko, excuse me, I'm so sorry. I won't cough again. Okay, I'll leave. Gusto niya ganon? Ganon ba si Attorney Rowena Guanzon? Chope? Lampa? Yan ang gusto niyo? Sira pala ang mga ulo niyo kung sabihin niyo na, nako, ba't kasalanan niya, umubo siya. Mga alam nyo, kaya mga kababayan kayo na ayaw nyo lang sa akin.
Kasi mga akbayad kayo. Attorney, salamat sa oras ha. Thank you. Huwag na akong katingin ha, kasi makikita nyo. Salamat po. Salamat po. Salamat. DCXL.